Ka-Express, habang papalapit ang FIBA Asia Cup 2025, may isang pangalang hindi na may kakailaang bigat, si Kai Sotto. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang tensyon, hindi lang sa Pilipinas kundi lalo na sa kampo ng mga kalaban. At kung pagbabasihan ang pinakahuling mga larawan, training clips at insider updates mula sa Gilas Pilipinas Camp at sa personal trainer ni Kai, isang bagay ang malinaw, nasa pinakamabangis na forma na si Kai sa buong buhay niya. At ang tanong, handa na ba ang Australia sa Kai Sotto na ito? Handa na ba ang Asia? At higit sa lahat, handa na ba ang NBA sa kanyang pagbabalik? Mula sa isang batang nangangarap sa Las Piñas hanggang sa isang 7'3" na center na ngayon ay may international na reputation, Kai Sotto's journey has been anything but ordinary. Matapos ang ilang taon ng pag-ikot sa Australia, Japan at US, isang malaking tanong ang matagal nang bumabalot sa kanyang karera. Kailan siya magiging ganap na NBA player? Pero ngayong 2025, matapos ang serye ng injuries at rehab, mukhang ito na ang pagkakataong matagal nang hinihintay. Hindi na ito usap-usapan lang, hindi na ito haka-haka, sapagkat ngayon si Kai ay hindi lang basta bumabalik siyang mas malakas, mas mabilis at mas determinado kaysa kailanman. Hindi lingid sa mga taga-subaybay ng Gilas ang nangyaring setback. Ang ACL injury ni Kai ang naging dahilan ng kanyang limitadong galaw at pagkawala ng ilang critical game para sa Gilas. Pero sa halip na mauwi sa tuluyang panghihina, ginamit ito ni Kai bilang fuel. Sa mga confidential videos at training footage na inilabas kamakailan ng kanyang camp, makikita si Kai na mas defined ang upper body, mas malakas ang base at higit sa lahat, mas explosive ang first step. Ayon sa kanyang strength and conditioning coach, this is the first time Kai is moving like a 6'10" guard in a 7'3" frame. We've unlocked something special. At habang ang mga Pinoy ay nagkakaisa sa pagbabalik ng ating pambansang higante, natataranta na ang ilan sa mga pangunahing kalaban natin sa Asia, lalo na ang Australia. Bakit? Dahil ang Australia ang may pinakamalalim na rotation sa Asia pagdating sa big man. Andyan ang mga regulars na galing sa NBA at NBL, kabilang na sina Jack White, Jack Landale, at ang bagong pasok na 7-footer na si Rocco Zikarsky. Pero ngayong may Kai Sotto tayong nasa 100% peak form, babaliktad ang tabla. Ayon sa ilang insiders sa Australia, we've always seen Sotto as a threat. But if he's fully mobile now, he changes the entire game plan. Hindi lang katawan ang nabago kay Kai, pati mindset. Kung dati ay tila tahimik lang siyang nag-adjust sa mga liga sa Japan at Australia, ngayon ay mas vocal na siya sa leadership. Sa mga huling ensayo ng Gilas, siya na ang unang pumapasok sa gym at huling umaalis. May mga reports na siya rin mismo ang tumatayong mentor sa mga batang big man ng Gilas tulad ni Carl Tamayo at Kevin Kimbao. Isa ito sa mga hindi napapansin pero napakahalagang aspeto ng maturity ni Kai. Ang pagiging anchor, hindi lang sa depensa kundi sa kultura ng team. At dito na papasok ang mas malaking tanong. Kung ganito nakalakas si Kai ngayon, bakit hindi pa siya nasa NBA? Well, sa totoo lang, maraming scouts ang hindi nawala ng mata sa kanya. Sa NBA Summer League 2023, kahit limitadong minutes lang ang nakuha niya sa Orlando Magic, marami ang nagsabi na raw but the highest ceiling among the international bigs. At sa kanyang latest private workout sa Las Vegas, may bulong-bulungan na ang isa sa mga rebuilding teams, posibleng ang Washington Wizards o Charlotte Hornets, ay magpapadala ng scouts sa mismong Asia Cup para masubaybayan si Kai. At dito lalo nagiging matindi ang pressure, hindi lang sa kanya, kundi sa buong Gilas Pilipinas. Ang Asia Cup 2025 ay hindi lang basta continental tournament. Ito ang audition stage ni Kai para sa NBA. Ito rin ang pagkakataon ng Pilipinas para muling mapatunayan na kaya nating manalo laban sa mga dambuhalang bansa gaya ng Australia, Iran at China. Kung sa tingin ng iba'y, David versus Goliath pa rin ang tema, aba, siguro dapat nilang makita ang bagong Kai Sotto sapagkat ang matchup kontra Australia na may veteran NBA caliber frontcourt, hindi na si Kai ang underdog. Siya na ngayon ang Goliath. Ang isang malaking factor sa transformation ni Kai ay ang pagkakaroon ng tinatawag na NBA comeback clarity. Ayon sa isang close source, sinabi raw ni Kai sa isang private huddle, "Yes, ready na ako." And this emotional shift has unlocked a level of confidence
na kitang-kita sa bawat galaw niya mismo sa ensayo. Mula sa post moves na may finesse hanggang sa mid-range jumpers at rim protection. Sa sistema ng Gilas ngayon, lalong nabibigyang liwanag ang versatility ni Kai. Ang bagong offensive scheme ng coaching staff ay mas nakatutok sa twin tower action ni Kai Sotto at AJ Edo, na parehong mobile at may outside touch. So ibig sabihin, hindi na confined si Kai sa ilalim. Makikita na natin siya na sumusubok ng pull-up jumper, hand-off screens at minsan pa ay fast break finisher. Isang source mula sa coaching staff ang nagsabi, si Kai is evolving into a hybrid big. He's not just a rim protector or low post threat, he's becoming a system initiator. Samantala kung ang kalaban ay Australia, isang team na kilala sa physical defense, spacing at transition game, malaking bagay ang mobility ni Kai. Sa nakaraan, ang laging naka-exploit sa kahinaan ng Gilas pagdating sa paint at rebounding, pero ngayon, hindi na ganun kadali. Sa height, timing at bagong lakas ni Kai, makakabawi tayo sa rebounds at makapag-contest tayo sa perimeter switches. At higit sa lahat, may intimidation factor na. Dahil alam ng Australia, isang maling tira, isang maling pasa, ay andun na si Kai para sirain ang play. Hindi rin natin dapat kalimutan ang mas malawak na epekto nito sa mga fans, sa bansa at sa kinabukasan ng Philippine basketball. Ang presence ni Kai sa peak form ay parang domino. Nagbibigay ng kumpiyansa sa kanyang mga teammates, umaangat ang moral ng mga fans, at nakikita ng mga kabataan na posible ang NBA dream. Sa mga PB players, nagkakaroon ng inspirasyon para i-level up ang sarili, at sa mga international scouts, eto ang sandali para mapansin na ang Pilipinas ay hindi lang taga-cheer, tayo ang next basketball powerhouse sa Asia. At kung matatandaan natin, ilang buwan pa lang ang nakalipas nang sabihin ng ilang foreign analyst na Kai Sotto's NBA dream is fading. Pero sa bagong Kai na ito, the strongest, fastest, and smartest vision, para sila na ngayon ang natataranta. Sila na ang nag-a-adjust, sila na ang nagre-review ng scouting report. Dahil sa bawat training video, sa bawat balitang scout sa interest, at sa bawat tiklop ng muscle ni Kai, isang mensahe ang malinaw, bumabalik siya hindi para maglaro, bumabalik siya para mangingibabaw. Kaya ka-express, kapag magsimula ng Asia Cup, huwag kang pumikit dahil baka sa isang iglap, marinig mo na sa commentary, blocked by Kai Sotto. Fast break the other way. At sa mga scouts na nasa venue, baka sa unang quarter pa lang, makuha na nila ang sagot, this kid is ready, this kid is NBA. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.